This motorcycle from Honda is one of the reasons bakit meron na tayong motorsiklong pwedeng sumabak sa rough roads, pwede mo ipang long ride, and pwede mong ipang motocamp. Kahit na basically maganda tong motorsiklong ito na pang araw-araw. Ngayon nga alam na natin na merong Honda ADV 160 Road Sync na inilabas ngayon sa Indonesia. Mas ulit nga ba si Road Sync over kay standard version or baka hype lang to si Road Sync? Kaya sa video na ito pag-uusapan natin ang specs and key features ng dalawang Honda ADV na to. Yung first impressions natin dito in regards to comfortability, affordability, and usability. Who is this best for, and 3 things that I like and 1 good thing to improve. And finally, yung final thoughts natin about this motorcycle, if is this a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago natin pag-usapan yan, ang price nga pala ng standard version ng Honda ADV natin dito is priced around 166,900 pesos. Si Honda ADV 160 na Road Sync is priced around 131,000 pesos converted from rupees, na we can expect around 180,000 dito sa Pilipinas. And currently mga bossing, meron tayong tatlong colors for the standard version, which is ang red, white, tsaka black. Tapos naman sa Road Sync naman is meron tayong brown tsaka green. Maganda siyang kulay mga boss kasi adventure ready talaga siya tignan. Ngayon naman pag-usapan natin ng specs and key features ng motorsiklong ito. Si Honda nga pala is meron ng 156.9cc liquid cooled na merong camshaft na single overhead cam na 4 valves with the power of 15.8 horsepower at 8,500 rpm na may torque din naman na 14.7 Nm at 6,500 rpm. Meron na rin tayong compression ratio of 12.0:1 while yung bore stroke natin dito is 60 by 55.5. Maganda na rin ang fuel capacity natin dito. It's because naka 8.1 liters na tayo dito with a weight of 134 kilograms lang. Naka ESP Plus na nga pala si ADV 160 with a 45 kilometers per liter ang kaniyang fuel efficiency. CVT auto tayo dito, tapos ACG starter and auto start stop. And ang nakaganda dito is that naka liquid cool ka na, may smart key feature ka pa. Naka-FI na tayo dito and meron tayong USB charging socket dito. Sa headlights tsaka sa rear lights naman medyo the same lang, wala naman masyadong binago. But if you're going to choose the Road Sync, meron tayong 5-inch na TFT display dito compared sa ating standard na naka-LCD. Pero bago natin pag-usapan yung key features, pag-usapan muna natin ang dimensions ni Honda ADV 160. Si ADV nga pala is merong 780mm na seat height with a ground clearance of 165mm at saka yung wheelbase niya naman is naka 1,324mm. Yung front tires niya dito is around 110 by 80 by 14 while yung rear tires niya naman dito is 130 by 70 by 13. Ngayon naman pag-usapan na natin ang kaniyang key features. Makikita natin sa makina niya na meron na tayong new generation na 157cc with a 4-valve liquid-cooled ESP Plus engine. Tapos yung LED taillight niya naman is maganda na kasi meron kasamang ESS or Emergency Stop Signal. With a new higher adjustable windscreen, mas maganda na talaga yung adjustability ng windscreen natin dito kay Honda ADV with an all LED lighting system sa ating harap na maganda naman yung kilay niya tignan. Naka Honda Smart Key na nga pala tayo dito, so nakakiles na tayo dito with the tapered handlebars, so napakaangas talaga siya tignan kasi naka naked style version na ang ating handlebar dito. May ISS nga pala dito or the so-called idling stop system na if ever nasa traffic ka, biglang mamamatay yung makina mo para makasave ng gas habang nasa stoplight ka. Ngayon naman meron na rin tayong new digital meter panel dito compared sa Honda ADV 150. So maganda talaga yung improvement kay 160, tapos nagdagdag pa ng Road Sync. We're talking about Road Sync, mamaya-maya pag-usapan natin yan. Ngayon na rin mga boss, meron na rin tayong twin sub-tank rear suspension or yung baso. Meron na rin tayong new large luggage box dito which is 30 liters yan. Medyo the same lang sila ni Honda PCX 160 which is nagawan ko rin ng video if gusto nyo rin yung tignan yung motorsiklo ngayon. And meron na rin tayong new USB charger dito which is maganda talaga siya if ever magka-camping ka. Last but not the least, meron na rin tayong dual channel anti-lock braking system or ABS na merong wavy disc brakes para mas gumanda yung safety natin if gagamitin natin itong motorsiklong ito. Ngayon naman pag-usapan natin ang Honda ADV 160 na Road Sync which is meron na tayong new multifunction switch dito. So sobrang ganda nito
kasi few years ago hindi talaga natin nakikita yung mga ganitong klaseng mga switch sa mga 160cc segment. Alam naman natin na pag ganito is parang pang big bike lang, but ngayon na slowly na naging innovative si Honda, mas gumaganda na talaga ang mga kompetensya. At meron na rin tayong bagong 5-inch na TFT panel display dito sa ating instrument panel dito. So it means mas maganda yung display natin dito kahit natirik yung araw. Same pa rin naman sila ni standard version na adjustable yung kanyang windscreen, but mas maganda dito kasi meron na tayong new pass beam switch dito compared sa mga automatic motorcycles dati na iisa lang yung parang pass beam or highlight niya. Same pa rin naman na LED headlights tayo dito, pero sa Indonesia is naka new USB-C charger na tayo dito, pero the same pa rin naman sa 30 liters luggage box na underseat compartment at saka yung LED tail light with ESS na rear lights niya. Ngayon naman the same pa rin naman siya na meron siyang dual channel ABS tsaka sub-tank rear suspension tsaka semi-dual purpose tires na on-road and off-road. So again, yung binago talaga dito most likely is ang kanyang TFT panel, yung kanyang multi-switch at saka yung passing beam niya dito sa ating road sync style. And ilalagay ko na lang dyan pala sa screen ang full specs ng motorsiklong ito sa standard version and sa road sync version. Ngayon naman, pag-usapan natin ang first impressions in regards to comfortability, affordability, and usability. First natin dyan is ang comfortability. Si Honda nga pala mga boss is meron na siyang upright riding position, maganda yung kanyang seating ergonomics, malapad ang kanyang upuan, tsaka relax na relax ka talaga kasi maganda yung kanyang legroom. That simply means kapag ginagamit mo to mapa weekend ride man or pang araw-araw mo, less talaga yung pagod mo dito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang affordability. If makikita naman natin dito na si Honda ADV 160 standard version is napaka justifiable ng kaniyang pricing. But if magko-consider ka kay road sync version, I can say naman meron talaga to mga specific na target market. But if you're looking for a motorcycle na pwede pang motocamp, pang long rides, pang daily performance, or di naman kaya trip mo lang talaga itong motorcyclong ito, then I can say ADV 160 standard version is much okay na already. But if you want to get it into much higher level na kind of experience, then road sync all the way talaga dapat yung piliin mo or hintayin mo. And last but not the least, pag-usapan natin ang usability nito. Mga boss, si Honda ADV 160 is a very good motorcycle para talaga sa mga riders na gusto maghanap ng one-time big-time klase na motorcycle na pagbili kasi goods talaga to pang long term. Although medyo mabigat kasi siya, okay na okay talaga to dalhin kasi madali siyang i-maneuver, hindi siya intimidating gamitin, and last but not the least is that kaya niya mapa city ride man yan or mapa off-road if ever gagamitin mo to in another purposes. So that simply means this motorcycle gives you an all-in-all confidence mapa on-road man or off-road. Ngayon naman, pag-usapan natin para kanino ba talaga si Honda ADV 160. Si Honda ADV 160 nga pala is goods na goods para sa mga riders na naghahanap ng one motorcycle that does it all. Mapa daily commute man yan, long rides, day-to-days, light off-roads, or moto-camping, masasabi mo talaga that this motorcycle will always have that capability as long as hindi mo naman pinupush to an extent na masira yung motorcycle mo. So it means meron siyang versatility na wala sa ibang mga motorsiklo. Number 2 naman is para to sa mga riders na gusto maghanap ng comfort and medyo sawa na sa manual. So it means gas and go lang talaga, pero meron namang thrill kasi pwede pa rin naman to ipang off-road or ipang adventure mo. And last but not the least is para to sa mga riders na okay na sa practicality pero naghahanap pa rin ng thrill para hindi boring yung weekend rides nila. Honda ADV 160 kasi has that character with purpose kind of motorcycle. May angas, may diin, and my performance. So for sure talaga, this motorcycle always have a sweet spot sa mga Pinoy na nangangarap din sa buhay. So napupusuan niyo na ba si Honda ADV 160? Bago yan meron tayong 3 things that I like and 1 good thing to improve if ever meron man. First na magugustuhan mo dito is that adventure ready na talaga tong motorcyclong ito. Mapa tires man, mapa suspension, mapa safety mo sa braking system niya because naka ABS na siya, or even underseat compartment mo kasi meron na siyang 30 liters of underseat compartment, masasabi mo talaga that this is adventure ready kahit pa hindi mo pa nilagyan ng customization. How much more if lagyan mo pa daw ng top box, diba? And speaking of underseat compartment, one of the things talaga na nagustuhan ko dito sa motorsiklong ito is ang kanyang 30 liters large luggage capacity. Isa kasi to sa pinaka usable sa segment ni Honda ADV 160. Biruin mo mga boss, pwede mo to ipang camping, ipang adventure, tapos gawin mo pang daily. So
alam mo talaga na multi-purpose mong magagamit tong motorsiklong ito. And last but not the least na nagustuhan ko talaga dito sa motorsiklong ito is that meron na nga maganda na standard version. Mas hinigitan pa nila sa Road Sync Edition. Again mga bossing, yung mga ganitong klaseng features ha, wala to dati sa mga 150cc na mga motorcycles. But as time has passes by, hindi na to masyadong naging exclusive para sa big bike and mas naging pangmasa na yung ganitong mga klaseng experience such as ABS, TCS, tsaka mga adventure-ready motorcycles. That's such a great improvement sa technology, not just from Honda but for all motorcycle para mas mapaganda nila ang experience natin sa ating buhay. And ang masasabi ko lang na one good thing to improve dito sa motorsiklong ito, although I can say hindi naman siya ganyan ka, one good thing to improve is that ang kaniyang pricing. Alam mo naman natin na medyo justifiable talaga kasi pangalan pa lang, which is Honda, yung motorsiklong ginawa nila at saka yung tiwala na maibibigay mo talaga sa kanila, alam mo talagang assured ka sa reliability ng motorsiklong ito eh. However, if mapababa pa nila to, alam ko talagang mas marami talagang Pilipinong kukuha nito, or I can say na yung tipong meron silang pang Aerox na budget is that medyo mas magtitipid sila or magtitipid sila konti para mabili yung Honda ADV. Yung ganyung klaseng feeling, I can say meron ganon if ever bababaan man ni Honda ang kanilang pricing dito. Pero alam naman natin na hindi yan mangyayari, so that standard price and that current price, I can say justifiable na yan talaga unless if naghahanap ka ng iba pang mga motorsiklo kagaya ng mga Bristol QJ Motors na merong 180cc na adventure ready and meron pang mga dash camera. However, if bibili ka ng one-time motorcycle na ilalagay mo yung tiwala mo for how many years, Honda motorcycles will always be one of those motorcycles na always reliable. And andito na tayo sa final thoughts natin. Kung wala pa akong Honda RS125Fi or Suzuki Gixxer 155 at meron na tayong experience sa motor, will this motorcycle be a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision? I can really say, mga boss, Honda ADV 160 standard version which is meron na dito sa Pilipinas is that it's a very good to go talaga na motorcycle. If ever nahihilig ka sa mga motocamping, if ever naghanap ka ng motorcycle na maganda ang versatility, pwede pang araw-araw, pwede rin pang weekends, then this is a must-buy motorcycle for you. Especially if naghanap ka ng long-term motorcycle na magandang pang-companion for your dailies. Especially if hindi ka pa nakabili and willing ka to wait for road sync, if dadating man yan dito, I can really say this is a motorcycle na very worth it hintayin. So again, if standard version, very much good to go na talaga kasi meron na tayong basics dito sa motorcycle which is ABS, suspension, yung tires natin dito, and tsaka yung 30 liters na underseat compartment luggage. We can really say that this is adventure ready na kahit pa yung standard version lang. But if you want more, then that is a good option talaga para sa mga specific targeted na motorcycle riders. But for me mga boss, ADV 160 standard version na rin ako and I can say that's a really good to go kind of motorcycle if ever papapiliin man ako. Pero kayo ba mga boss, sino ba yung napupusuan nyo dito sa motorsiklong ito? Lagay mo nga dyan sa comment section and pag-usapan natin yan together with the community. And if nagustuhan mo yung mga ganitong mga klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. Always remember lang to ride safe and see you in my next video. Let's go!